naman daw sa paghina ngayon ang bagyong Hener matapos sumagasa sa Cordillera Mountain Range. Para sa update, magkakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa weather forecaster Chanel Dominguez. Magandang tanghali sa iyo, Chanel. Magandang hapon din po sa inyo at magandang hapon din po sa mga tagapakinig po natin. So kanina pong 11 a.m. inilabas po tayong Tropical Cyclone Bulletin number 10 at ito pong si Hener ay huling namataan sa vicinity ng Kibugan, Benguet. Ito may malakas na hangin na 45 km per hour at pagbugso na 55 km per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 km per hour. Dahil dito kay Hener, meron tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 pero nabawasan naman na po yung areas na meron pong may signal po. Una po dito sa Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Ayon naman po sa ating forecast track, maaari po lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Hener mamayang gabi or bukas ng umaga. And then, hindi rin po natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-intensify pa pagdabas po niya or nasa West Philippine Sea na po siya. Samantala, meron din tayong bagyong binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito ay may international name na Pulasan at ito'y huling namataan sa layong 1,845 km east ng Northern Luzon. Sa ito may lakas ng hangin na 65 km per hour at pagbugso na 80 km per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Ayon naman po sa ating forecast track, maaari po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi or bukas ng umaga. Kung maalala po natin yung naging track po ni Purdy, dito lang po siya sa northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, ay ganun din po ang magiging track po nito ni Pulasan or yung tatawagin po nating Helen once na nandito na po siya sa loob ng PAR. Yan po muna latest dito sa Pag-asa. Yes po. I just have a few questions. Okay, unahin ko lamang itong si bagyong Hener. So, humina ito, so inaasahan na once it crosses the country, ay muling lalakas. So magkakaroon ba yan ng epekto sa ating habagat? Mas ma-enhance nito? Nakikita po natin, possible po medyo humina na rin po dahil po papalayo naman na din po ito ng ating kalupaan. Dito po sa Metro Manila, wala na yung signal number 1, hindi nyo kasi nabanggit. Yes po, wala na po tayong signal na anuman sa parte po ng Metro Manila natin. Okay. At ito pong si Pulasan or si Bagyong Helen, pag pumasok na sa loob ng PAR natin, ano ang magiging epekto nito sa ating panahon sa bansa? So nakikita po naman natin, masyado po kasi itong malayo po dito po sa ating kalupaan. Kaya wala po itong magiging direktang epekto dito po sa ating bansa. Pero hindi rin po natin inaalis ang posibilidad na mahila din po niya ang southwest monsoon at magdala rin po ng mga pag-ulan po dito po sa atin. Again, today and tomorrow, anong areas, provinces, again, yung may mataas na chances of rain? Una na po yung mga matatamaan po nitong bagyong Hener dito po sa Northern Luzon, about sa southwest monsoon naman po, may Maropa po at Visayas. Maraming salamat for the update. Pag-asa weather forecaster Chanel Dominguez.